Nakatipid sa 100,000 piso ang lokal na pamahalaan ng Cebu City matapos maging operational ng i-turnover na ang solar generation system sa syudad. Ang detalye sa ulat ni Ninya Oliverio ng PTV Cebu. Ito ang complex ng Department of General Services o DGS ng lokal na pamahalaan ng Cebu City. Ang DGS din ang kauna-unahang ahensya ng LGU na solar-powered kung saan mayroon itong 300 kilowatt solar generation system mula sa higit 400 solar panel. Sa opisyal na turnover ceremony ng solar generation system, ibinahagi ng officer in charge na noong 2023 sinimula ng proyekto at sinimulan itong inimplementa sa sumunod na taon. So we're expecting na 60% of the power that will be used here will be coming from the solar energy. So kanang since July 14 up to now, sa kanang billing sa among VECO for 14 days, nakasave na tawag more than 100,000 sa atong billing. So natay data na kaya na naman ang atong billing karon for July. So nag-share reduction. 30 million pesos ang inilaan ng LGU sa solar generation system para sa DGS complex na matatagpuan sa South Road property sa Cebu City. Plano rin ni Mayor Nestor Archival na maging solar-powered na ang ibang mga building ng LGU, kabilang na ang Legislative at Public Library. We hope, Alan and the media, that these two buildings sa ABC o katong na dito sa may City Health, posibilidad masugdan ni within the next few months, no? Ako untang plano, including sa library, which we promise na maabutang nato before December. Maliban sa pagkakatipid nito sa bill ng kuryente, maaari rin itong income-generating project ng lungsod dahil ang excess energy na nage-generate ng solar panels sa mga araw na walang trabaho. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isinusulong ang paggamit ng renewable energy gaya ng solar electricity upang makakatipid ang ating mga kababayan sa kanilang kuryente. Itinataguyo din ito ang pangmatagalang paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran. Mula sa PTV Cebu, Ninya Oliverio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.